at siya'y nakikinig sa bawat hinay. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ngayong araw ng linggo. At tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba, 105.3 FM. At radyo natin San Jose, 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napanunood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.ne.com at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating program www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito. Of course, ang paring Ilocano, naimbag na bigatyo ang amin apo, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At ito naman po ang inyong kapatid, isang bisdak galing Davao City, Brother Michael Von Maynagkot po. Mayong buntag po sa tanan. At ito naman si Brother Nino Cuadero from Cebu. Maayong buntag din sa lahat. Ito naman ang inyong kapatid sa pananampalataya po, si Brother Jesse Hilaga, galing pong Bukidnon. Maayong buntag po kay Reverend Richard. Medyo wala po siya ngayon. Yung diakonong Tagalog. Opo, at pagdarasal ka namin, Brother Richards, marami ka yatang pagmimisyon ngayong busy ngayong araw na ito. So, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Jesse. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makapangyarihang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na iyo pong ibinigay sa amin. Nawa kami, ang araw na ito ay maging isang araw ng pagninilay, lalo na sa linggo ng awa. Nawa ay maintindihan din namin ang lahat ng mga bagay-bagay sa aming buhay, lalo nga at sa ganoong paraan ay mapalalim namin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo na po sa linggo ng awa. At saka hinihiling namin na sana kami ay iyong gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Isugo mo po ang iyong banal na espiritu para kami ay gabayan sa lahat ng aming gawain sa araw-araw at nawa siya para kami iligtas sa lahat ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin po sa atin ni Brother Bon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas.
Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pangunguna sa dasal na pinangunahan ni Brother Jess at sa pagbabasa natin ng ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito na binasa po ni Brother Bon. Muli po, tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo nga rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjosene.com www.rngonline.org at sa Facebook account, yung paborito po ng mga kabataan, paborito ng bayan, pati yung lola ko po ay nagpe-Facebook, yung www.facebook.com/manaligka 2006. So napakinggan po natin yung Ebanghelyo at palagian nga po, ito po yung nagiging sentro ng mga pagninilay natin ngayong linggo at nakakatuwa po. Isang komunidad tayo, isang sambayanan na tuwing linggo nga po ay pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda ito mga brothers na kung ano, yung balikan natin kung ano yung binasa, yung buod nito, yung buod ng Ebanghelyo, para yung mga nahuli ay mahabol pa rin na maunawaan nila o mapakinggan nila kung ano yung Ebanghelyo na binasa. At ito nga po ay galing sa John 20 verses 19 to 31. Kaya hilingin natin kay Brother Santo Niño ng Cebu na ikwento niya sa atin yung Ebanghelyo. Naimbag na bigat ulit sa lahat. Nabigat. So ngayon, ang Ebanghelyo natin sa linggo ng awa ay title Doubting Thomas. So ngayon, ang mga disipulo ni Jesus, ang mga apostoles ay nagtatago sa isang silid dahil takot na takot sila at isinarado nila yung silid dahil takot na takot sila sa mga Hudyo. At nung nagpakita si Jesus, sinabihan sila ni Jesus ng pangatlong beses nung unang pagpapakita ni Jesus, sinabihan sila na ang kapayapaan ay sumainyo. At sila ay napakasaya. They were very happy. So, ayun, ano yun? Ano yun sa English? English mo, brother. Sige. Jesus blow them. Parang a breath. Hiningahan. Hiningahan. No. Tagalog. So, ayun, hiningahan sila. Ayun. At ang Espiritu Santo ay napasa kanila. So, yun. At iyon, sa pagpapakita ni Jesus, si Thomas naman ay wala doon. Kaya nga, ayun, pagbalik ni Thomas, sinabi ni Thomas na, unless makikita ko yung mga sugat ni Jesus, yun, maniniwala ako. Samad daw sa Bisaya. Ayun. Samad, sugat pala. Sugat ayun, din, sugat. Ayun. Oh. So, yun. Thomas was seeking proofs, no, na mga ebidensya. Ayun. Nung nagpakita na siya sa pangalawang pagkakataon si Jesus ay binigyan niya ni si Thomas ng prueba. Ayun, si Thomas ay nagsalita naman siya. Sinabi niya, "My Lord and my God." Ayun. Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga sinabi ni Jesus, pinagpala kayong
Yung mga taong hindi nakakakita sa akin, ayun, ngunit naniniwala. Ayun, at sinabi sa huli dito sa huling parte ng ating ebanghelyo ngayon, marami pang kababalaghan na ginawa ang ating Panginoong Hesus, ngunit ang ebanghelyo ito ay sinulat upang tayo ay maniwala. Ayun, so maraming salamat, Brother Santo Niño ng Cebu. At ito nga po, kadalasan nga po itong gospel na ito ay tinatawag na doubting Thomas. Yung iba naman ay sinasabi nila na bumibilib sila kay St. Thomas kasi yung pananampalataya daw ay naghahanap ng lalong pagpapalalim, yung faith-seeking understanding. Oo. Na tama naman kasi kung minsan, di ba, kaya mababaw yung pananampalataya dahil ang daming pamahiin. Kung minsan nga, yung pamahiin nga ay hindi tuloy nagiging pananampalataya kasi hindi natin ma-explain kung ano yun, mapayan. At ito nga, sabi yung gano'n, solid na solid nga daw yung faith ni Thomas kasi gusto niya ay talagang may pundasyon ng kaalaman, ng karunungan. Okay din naman, di ba? So, mamaya titingnan po natin. Oo, yung iba naman sabi, hindi, si doubting talaga yan. Kaya mamaya po, wag po kayong alis at pagbabalik po ang programang Manalig Ka. Gising na naman, kay bilis ng araw. Higit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kung simulan mong kumanta. Pasalamatan siya, si Jesus sa araw na ito. Buhay na anong sigla, iba't dulot niya sa tuwina. Alas 7 na, makakamahuli sa eskwela. Pagkat marami na, sumasakay patungong eskolta. Sabi sa Biblia, sa bawat lakad nyo ay si Jesus ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang Paniwalaan nyo, ito'y tungkol kay Kristo. Makaakala nyo, ako ay nanloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang buhay. Siya ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito pa rin po ang inyong kapatid na bisdak, Brother Michael Von Maynagot po, MSP. Ug ang inyong igsuon nga si Brother Nino Codero from Ang inyo Cebu. pa rin pong igsuon, kapatid, kakabsat. O kung ano-ano pa man, Brother Chessy Hilaga po. So dito sa Kailokanuhan at Katagalugan ay nilulusog po tayo ng mga Bisaya. International na tayo ngayon. Ano? Opo. So ngayong linggo po na ito ay napakalaking isang biyaya sa ating simbahan sa buong mundo po dahil
may magaganap mamaya na tinatawag na canonization. At naitaon po na itong canonization na ito, 2 santo nga po, ay gaganapin ngayong Linggo ng Awa, yung Divine Mercy Sunday, yung dakilang habag ni Jesus. At nakakatuwa, ikwento nyo nga, brothers, kung sino itong dalawang ito. Ang dalawang Santo. magiging santo po ay walang iba po ay yung dalawang Santo Papa. Ang una, Grabe, no? Dalawang Santo Papa. yung una is si Papa Juan 23rd, si Pope John the 23rd, na siyang nagbukas ng Vatican II. Yun, At no? Siyempre, yung pangalawa is yung kilalang Santo Papa, yung pinalitan ni Pope Benedict, walang iba kundi si Pope John Paul II po. Ayun. So, sige brother. So, si Angelo Roncalli o si Pope John the 23rd po ay nagbigay daan upang ipaabot Ayan, no? sa atin, sa ating mga Kristiyano ngayon, mga Katolikong Kristiyano, ang pananampalataya maging up to date, ano ba yung Tagalog? Napapanahon. Napapanahon ng ating pananampalataya, hindi ito sa panahon lang ng mga apostoles at ito ay buhay hanggang ngayon. Kaya yung simbahan ay nagsisikap din na ipaabot ito ng may galak. And of course, kilalang kakilala rin si Juan Pablo Ikalawa. Paano mo makilala yung brother Jesse? Siguro, si John Paul II o Juan Pablo Ikalawa po sa totoong buhay ay si Karol Joseph Wojtyła. Tama pa ba? Isa Wojtyła. galing sa bansang Poland, no? Naulila sa kanyang mga magulang sa batang ba sa Tagalog? Batang edad? Ganun po ba? Tama na yun, no? Batang-bata pa po nang naulila naulila. nung namatay ang kanyang mama at saka yung papa niya. At saka hindi natin lubos akalain na ganito pala yung mangyayari sa naging pare, naging obispo hanggang sa naging kardinal at naging grabe, santo no? papa. Ngayon iaakit na naman sa altar ng pagiging santo, no? At saka siya din yung tinatawag nila na the traveling pope o yung ilang travels ba ang nagawa ni Pope John Paul II sa buong buhay niya. Yeah, so ano bang tawag? Lagalag. Lagalag na mga ngaral. Traveling. Mga kabataan. Yeah. So 2 beses siyang pumunta sa sa Pilipinas nung una hindi Santo Papa na ba siya nung Santo Papa na. Tapos 2 beses siyang pumunta sa Pilipinas, no. So yun At po. yung nakakatuwa rin, yung biro mo nga, itong hinahangaan ko dito, lolo siya, pero yung karisma niya ay tuwang-tuwa yung mga kabataan sa kanya. Yung kaya niyang makibagay, kaya niyang makihalubilo, kaya niyang makipamuhay sa mga kabataan. At yung mga kabataan naman hindi naboboard sa kanya. Hindi boring na yung sitwasyon. Kaya nakakatuwa po yung mga karisma nga po ng 2 santo na ito na biyaya po sa atin ng ating Panginoong Diyos upang palagian ay maging buhay na buhay pa rin sila sa ating piling, maipanalangin nila tayo at yung kanilang mga adhikain na mga sinimulan ay maipagpatuloy pa rin ng simbahang Katoliko. Kaya palakpakan natin yung 2 santo. At hindi ba yung si Pope John Paul II, siya yata yung pinakamabilis na santo. Santo Subito, yung sabi nila nun, yung bilisan kaagad, yung subito yung sa lalong madaling panahon. Ayun, yung ibig sabihin. Saka siya ba ang pangalawang pinakamatagal na naging Santo Papa. Santo Papa. So, yun po. At itinaon naman ngayong tinatawag na Divine Mercy Sunday. Opo. At ito, yung devotion na ito, ay naipalaganap na sinimulan nga ng isang sister, di ba? Opo, si Binabanggit Sister mo ka na. Faustina po. Kowalska. Na kababayan din. John Paul II. John Paul II. Nakakatuwa, no? Sa katunayan nga po, Father, ang nag-promulgate mo nga ng Divine Mercy Sunday, walang iba din po kundi si John Paul II Wow. din po. Kaya nga yung bahay ampunan namin na Divine Mercy na may titulo rin ganon na Tahanan Damayang Kristiyano
ang nakalagay doon yung image ni John Paul. Paul Oo. II. So, yun. Saint John Paul II. Very meaningful po itong araw po na ito sa atin. Kaya Saints John Paul II at John Paul the 20th, John the 23rd. John the 23rd, pray for us. Ipanalangin po ninyo kami. So sana maging santo rin tayo. Sa Ilocano, Santo Mangan, Santo Maturog. So mga ganon. So salamat sa mga biyayang ito na ipinaggalob ngayon ng ating Panginoon sa ating simbahan sa buong mundo. At ngayon naman, dito nga po sa ating Ebanghelyo, pagpapatuloy natin yung pagninilay ay tungkol nga sa tinatawag na gospel na pamilyar na sinasabing doubting Thomas. Dahil nga nung nagpakita yung Panginoon ay wala siya. Wala. Tapos sabi niya sa Ilocano, manjak pati, manjak kita. Kung hindi ko nakita ay hindi ako maniniwala. To see is to believe. So yung ganon. Kaya ang tema po ngayong linggo sa pagninilay sa Ebanghelyo ay tungkol sa faith. Tungkol sa pananampalataya. Kanina tinatanong ko po itong mga kasama ko nung nagbibiyahe kami, yung bang faith na yan ay nandyan na talaga sa atin o papaano ba nagkakaroon ng faith yung isang tao? At si Bonyada merong binabanggit na ito ay isang gift from God. Kasi nga po, yung faith is isa sa mga theological virtues. Ayan. So, pag sinabi po natin theological, ito po ay galing sa Diyos. Ayan. Kaya yung faith po natin or yung pananampalataya po natin ay talagang biyaya po ng Diyos sa atin na pinagkaloob niya sa atin. So, yun po. So, lahat ng mga binyagan ay meron na biniyayaan ng Panginoong Diyos. So, maganda pala, no? So, ang role natin, ang problema natin ngayon ay kung paano tanggapin yung faith na yan, paano makilala At palalimin, palaguin yung faith na yan, ano? At saka maibahagi. So siguro magkwento nga tayo, mga brothers. Kayo, paano kayo namulat sa pananampalataya? Sino yung nagpamulat sa inyo? Paano na-develop? At ako rin mamaya ay magkukwento. Sige nga, paano kayo namulat sa pananampalataya? Ako po is, syempre po yung mga parents ko po, sila po talaga po yung nagpamulat sa akin kasi po, 'di ba, mga rin po yung mga parents ko, mga diehard Catholics din po. Wow. Especially yung mother ko po kasi lumaki talaga siya sa yung panahon po nga yung mas stricto po masyado yung mga matatanda kasi yun po yung lola niya is napaka-stricto din po na Catholic. Sa faith. Kahit sa faith. Conservative talaga sila. Conservative sila. So, ako din po, syempre, doon po ako sa mama ko po natutunan yung mga prayers, yung mga basic prayers. Pero nung lumalim po talaga po ito is nung na-involve po talaga po ako sa simbahan, yung mga service, yung mga communities. Doon po to lumago kasi nung una po, nung hindi pa po ako napabilang sa mga communities, mga charismatic communities at saka sa parokya po, nominal Catholics lang din po ako. Yung sumisimba lang tuwing linggo. Mga nominal. Dasal lang kasi yung parang yung nakagisnan. Pero nung napalalim po ito is nung naging involved po talaga ako sa At syempre, mas lumalim po ito nung nag-aral po ako sa seminaryo. Mas doon ko po mas naunawaan, napalawak sa mga natutunan ko po. So, ang ganda nun, yung proseso din, yung pagsulong ng faith. Naging nominal. Alam mo, yun ang problema nga natin ngayon, yung marami yung gano'n, basta nabinyagan, akala nila, yun na yun. So, hindi pa pala yun. Tapos yung maganda nga sa kanya, dahil binigyan nga tayo ng yung napakahalaga nga na gift sa atin ng Panginoon, na ipinasok tayo sa seminaryo. At dito nga, dahil sa mga karunungan doon, na molde yung faith natin, lalong lumaki, lalong lumago. Lalo tayong nahubog at ganun pala. Kaya nga yung hangarin din natin, yung dream natin na sana itong naipunla sa atin, pagbuhat ng bata, hanggang seminaryo, hanggang sa mga karanasan natin, ay ganun din sana yung ibang tao na maibahagi din natin. Mga ganun. Baka meron kayong gustong i-comment o tanungin bago tayo pumunta sa susunod na natin, kabanata.
Ikaw, magkwento din naman kayo. Paano ba lumago? So siguro nga, yung bago ka magkwento, brother ninyo, ay babalik muna tayo sa studio po at sinisinyasan na tayo ng ating kapatid. So wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig ka. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Iban ninyo ang trumpeta, ang pasaning mabigat, sa ating mga balikat. Ginagaan ang lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahan loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong igsuon. Si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Ito na rin po ang inyong kapatid na bisdak, Brother Michael Von Maynagkot po, MSP. Si ninyo gihapon ninyo brother ninyo po from Cebu. Ang inyong kapatid, igsoon, kakabsat, Brother Jesse Hilaga po from Bukidnon. Okay, so nagbabahagi na po kami kanina. Inuna nga po si Brother Bon at ikinukwento niya yung kwento ng kanyang pananampalataya. At siguro pagkwentuhin natin si Brother Nino. Ayun po, kagaya din po kay Brother Bon, kay Kuya Bon, yung faith ko naman ay nagsimula nung, syempre, bininyagan ako nung bata ako. And then, I was not expecting, I did not expect no na mapapasok ako bilang isang sakristan. Ayun po, nung grade 5 ako, hanggang sa nag-graduate ako sa high school, ayun po, yun nga ang bukasyon ko doon nag-form na discover ko doon sa pagiging sakristan ko. Ayun ang faith ko naman doon din na form kasi doon sa pagmimisa, doon ako na yung lumago yung pananampalataya ko hanggang sa pumasok ako sa seminary, marami na akong nalaman. Ayun po, din pagkakahawig. Oy, may hawig yung faith journey niya, no? Ayun. So ngayon, yun nga po, yung nagno-nourish po sa kanila ngayon, yung dahil nandun sila sa seminaryo at minomold nga po sila, inihanda para balang araw ay maging paring Pilipino. So Brother Jesse.
Ang sa akin naman po, kung may kahawig doon, yung sa parents din po. Pero yung sa akin naman po is more on my mother siguro po, sa side kasi. One time na tandang-tanda ko pa noon, I think I was in elementary pa po yata ako noon, nung sabi ng nanay ko na tara magsimba tayo, pero hindi sila ganoon ka talagang religious talaga na ang pinanggalingan kasi iba-iba may mga pinagdadaanan din, so medyo na shaky siguro yung nila yung faith noon. Pero yung nanay ko, yun yung isa na nagmulat din sa amin, binalik yung ganong pananampalataya. Okay, tara magsimba. Pero yung tatay ko kasi sa dami din pinagdadaanan ng buhay, sinabi ng tatay ko na, naniniwala kayo dyan? Ano ba naman yan? Parang tawag niya sa parang celebration lang. May term sa Bisaya na yung tawag na tuo-tuo. Ano ba? Parang pamahiin na. Parang pamahiin lang dapat ba yung pagsisimbang ganyan. Tapos hindi naman daw din tumitino yung mga nagsisimba. Tapos ganun. So, pero ang ano ko talaga nagsimula na ano yung pananampalataya ko is through my mother. Was through my mother po. Tapos and then di ko sukat akalain na mababago yung pananaw ng tatay ko kasi nga noon sabi niya parang pamahiin lang. Kasi ngayon before nga ako pumasok ng seminary, siguro high school na ko noon, yung tatay ko na naman ang nagyaya, tara magsimba na tayo, nagagalit pa pag hindi kami nagsimba. So di ko nga maintindihan kung talagang Diyos na ang kikilos talagang mapapanganga ka ba? Noon sinasabing ano lang, parang pamahiin lang yung pagsisimba. Ngayon yung tatay ko na magyayaya sa amin, nagagalit pa pag lalo kung Sunday hindi kami na magsisimba. So yun po. Yeah. So ako naman, nung nagsimula yung faith na ito, kasi yung nanay ko ay, nung bata ako natatandaan ko, inaaya kami kapag mayroong padasal sa kapitbahay, yung mga limbawa, yung mga padasal sa patay, yung mga ganon, yung 9 days or 40 days, mga ganyan, tatandaan ko, kaya yung death anniversary. Ako ay sinasama niya, sumasama naman ako, kaya lang, hindi ko maintindihan yung mga dasal nila. Kung minsan nga, magbibiro pa ako sa dasal eh. Yung rosaryo, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Sabi nila nga ako naman, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. So mga ganon. Tapos yung intensyon ko lang noon, sa totoo lang, dahil pagkatapos ng dasal, ay meron kakanin, may tambo-tambong. Ganun lang naman, hindi, ano? Opo. Tapos, nung nagkatikism, grade 3, grade 4, first communion, merong mga katikis na nagtuturo ng mga dasal na. Tapos, yung mga kanta na, sinong gumawa ng ibon? Sinong gumawa ng dagat? Tapos, ituturo yung Diyos, yung kamalayan. Sinong gumawa ng araw? Tapos, magaling nga yung katikism nung ganon, si Nanay Biring, yung katikis namin noon. Yung biro mo, kaya niyang ipaliwanag na yung mga araw na yan ay galing sa Diyos. Kaya natatakot ako noon sa araw, baka mahulog na. Ganon. Yung Diyos lang. Tsaka yung mundo, hanggang ngayon nga, kinakatikism ko yan na nakalutang lang tayo, mga ganon. So doon, hanggang din, nung mag-high school na, nagbunga na yung faith dahil sabi nga nila daw pagkakilala mo ang Diyos ay kailangang maglingkod ka na. Kaya second year high school ako ay naging guitarist ako sa parish na, yung mga religious songs, sumasama ako sa mga lay ministers tsaka sa mga pare. So yun na yung simula ng paglilingkod ko. Magsimula ko nung 14 years old hanggang ngayon ay 53 na naglilingkod dahil sa faith sa ating Panginoong Diyos. So, yun. Kaya, yung hamon nga ng paglilingkod, pag-aalay ng lahat-lahat, di ba? Panahon, talino at yaman, pati buhay. So, kaya hinahamon tayo. Kaya lang siguro, ano palagay ninyo, yung paano kaya manonorish yung faith ng isang tao? Kasi sa nakikita natin ngayon, may mga nakakahadlang sa faith, di ba? May makikita tayo yung mga pamahiin. Minsan yung mga pamahiin na yan ay sila yung practice pero hindi lumalalim. Maganda yung ginawa sa iyo, yung hindi ba sabi mo yung misa ay pamahiin.
Opo. O sana disimula, yung mga hindi pa nagsisimba, gawin nilang pamahiin muna yung... Ang Sa inyo ba may mga pamahiin din, brothers? Mga ganun? Ano yung mga pamahiin sa inyo? Parang ano po yung sa mga ano ko po sa para po sinasabi po kasi na ano is yung nga po pag hindi ka pa daw nagsimba is parang pag hindi ka nagsimba ng linggo mas mamalasin ka or hindi gaganda ang buhay mo, parang ganun nga po ba kasi Yeah. yun po ang Ah. yung nanay ko po is yun yung panakot nila sa amin kung hindi kami magsisimba parang yun ang ano kasi yun din po kasi ang turo sa kanya yung ng kanyang mga lola. Hindi pa Ginagawa talaga sa kanya. yung magsimba kasi mahal tayo Mahal ng ng Diyos at dahil sa mahal mahal mo ang Diyos. Diyos. mga ganun, Yun no? nga po ba? Yung takot, ang inaano po. takot. Halimbawa ngayon lumipas lang tayo sa pagdiriwang ng mahal na araw, di ba? Ano kaya yung mga nakita ninyo na faith at ano yung nakita ninyo na mga pamahiin dito? Balik sa dati. Gawin. Di ba? Ang daming mga faith expressions natin, di ba? Pero yung nga, yung siguro yung dapat lumalim lang din, ano. Kasi yung observation natin ngayong Holy Week, mas marami yung pumunta sa daan ng Daan na cross cross. kaysa sa yung Triduum, ano. Opo. Sa Yung palaspas. dumalo sa Triduum. Mas marami yung sa Palaspas. Kaysa Triduum. Kaysa sa mga, yung Oo. mga Huwebes Santo, at saka yung sa Mm. Veneration of the Cross, kung mas kukonte po ang Oo. dumalo. So marami pala tayo dapat na ituro, ano? Kasi nga po, yung makikita, yung hindi pa gaanong ina-attendan, yung Triduum, yung tatlong banal na araw na sunod-sunod, na nagsimula nga sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, tapos yung sasalubungin natin yung tinatawag na Easter pagkabuhay, Vigil. yung Easter Vigil natin. Pero makikita mo, hindi pa ito yung ina-attendan na marami ng mga tao, no? Kasi marami marami nang napagod sa outing, nag-swimming. Opo. Iba din po siguro, para sa kanila, okay na po yung naglakad ng 11 kilometers at 4 na oras. Okay na yun, ano? Okay na sa kanila siguro yun. Yun siguro ang pagkakaintindi nila. Mm. At ito siguro mag-suggest tayo paano ba nanonourish itong faith na ito. Una, para sa akin, napakahalaga nga yung faith formation, yung paghubog. Paghubog. Opo. At ngayon, nakakatuwa, marami tayong mga program na ganito. And then, yun ding pakikinig nga sa radio, yung mga religious station. Actually, natutuwa nga po kami dito. Maraming mga radio station na nagbibigay ng mga religious program. Tapos yung Radio Maria, yung 99.7, talagang pinupro. Tapos yung Radio Veritas, ano? Ano po? Tapos yung sa din, sa TV, sana manood talaga yung TN. EWTN. So, kailangan ho natin ng paghubog sa faith. Tapos, napakahalaga rin yung sa Bible, yung daily scripture reading. So, ano pa ba? Tapos, yung daily mass. Opo. Marami sa atin yung nagdidebosyon din ng daily mass, pero hindi pala marami, kokonti. Kokonti. At ayun nga sana, di ba, yung mga nag-attend ng daily mass, sila yung aasahan natin na malalim na. lumago. Yung ugali, yung faith. panampalataya. Oo. Faith. Yung mga ganon. Tapos, and of course, yung Sunday mass, Opo. hindi pwede dapat na mawala to nourish our faith. At pagkatapos nga po nito, hindi lang yun yung inaasahan natin, yung to nourish our faith, pero makita sana natin na meron ding bunga yung faith natin. Kagaya nga yung sinasabi natin kanina na yung sulat ni James. Ni Saint James Yung po. Tagalog ni Saint James. Santiago. Na yung pananampalataya na walang gawa ay patay. So, explain nga ninyo ito, mga brothers. Faith without Brother works Bon. is useless. Ano po, yung pananampalataya po is hindi lamang po yung hanggang simba lang po tayo, hanggang dasal lang po tayo, kundi yung pananampalataya po natin, yung total manifestation po natin dito is pati din po sa gawa. We extend yung especially yung ating works of charity, yung ating missionary works natin. Ayun, no? Doon po natin mas nabibigyan ng mas makahulugan yung ating pananampalataya. Mag-mission. Ayun, Mission, yun nga po. gumawa ng kabutihan sa iba.
mag-house to house. Yun, house to house. At lalo na ngayon, di ba panahon ng kwan ngayon, yung mga laiko. Opo. Oo nga, alam mo, sabi ni Taon ng Bishop, laiko. taon ng mga laiko ngayon, sabi niya, yung mga laiko na yan ay sleeping giant. Opo. Naku, Panginoon ko, pag ito yung nagising, mawawalan ng trabaho ang pare. Sacramental. Doon na lang kami sa simbahan talaga. Nag-internet. Relax. Recreation. So, yun po, yung hamon pa rin po sa atin na sana nga po ay may component talaga ng mga gawa ito. At ito nga, di ba, yung tayo nung last Thursday ay nagkaroon tayo ng house to house. Opo. Sa Rangayan. At bawat house to house natin, makikita mo ay nakakapagbigay tayo ng saya. And before, during yung Sabado Santo nga, di ba? Nung pumunta tayo sa Libis, sa mga squatters, akala ko nun, di ba, yung pumunta tayo para bigyan sila ng saya. Bandang uli, sila naman ang mga sumasayaw. Tayo pinasaya nila. Oo nga po, yung bata doon, galing sumayaw. So, yung mga ganun po ba? At makikita mo yung, tayo nun ang saya natin, di ba? Opo. Kahit nung pag-uwi, nagbibiruan, yung makikita mo talaga. Sana ganito talaga yung maramdaman nila sa atin bilang mga Katoliko. Kasi yung iba, yung impression pa rin nila sa faith natin ay makaluma. Yes. Traditional masyado. Yung simbahan lang, yun lang po ang... Yung makaluma nga na faith, tapos parang hindi na napapanahon, mga ganon. Hindi po totoo yun. Laos na, laos. Buhay na buhay. Tingin tuloy nila ng mga tao sa atin, mga weirdo. Weird. So, yun po. Tayo ng mga Catholic, ipakita nga po natin na yung buhay na buhay po yung tinatawag na pananampalataya natin. At napakahalaga nga yung brother, yung minimensyon mo kanina, yung charity. Opo. Charity. At yung nga yung panawagan nga ni Pope Francis para daw makita talaga na konkreto yung faith natin as Catholic ay gumawa tayo ng mga organized na mga charity. Charity work. Oo. Gawang gawa. Mga gawang gawa. At ipopromote ko na rin po itong isa nga po na organized na magiging charitable kwan natin ngayon, works dito sa diocese, ay ilo-launch yung Tahanan ng Damayang Kristiyano. TDK, Tahanan ng Damayang Kristiyano, na kwan din under the inspiration of Divine Mercy, tsaka si Pope John Paul II. Yung launching po nito ay sa May 13, yung Our Lady of Fatima. So, 3 p.m., doon na po mismo yung gaganapin ng misa, 3 p.m., yung launching po nito sa Barangay Parang Manga, lungsod ng San Jose. Oo. So, kaya tayo po, ngayong linggo na ito, ay nire-remind sa paghubog, yung pagpapalago, pagpapalalim nga po ng ating pananampalataya. So maraming pananampalataya yung kailangan natin, yung sana mahubog tayo sa pananampalataya. Nakakalungkot, yung meron akong dating kaibigan na nasa stage na ngayon, sabi niya, Father, pray for my yung children. One of them, sabi niya, kakilala mo yon, Father, sabi niya, yung isang anak ko, naging na siya ngayon, yung atheist. Hindi na niniwala sa Diyos. Oo, yung kaya pag-pray mo, nabing gano'n, biro mo, sabi niya, nalulungkot ako. Hindi nila makilala na mayroong Diyos. At pati yung father niya, gano'n. Yung so, nakakalungkot, no? Nangyayari pala yung gano'n. Actually, yung mga atheist naman na yan, hindi naman talaga yung walang Diyos eh. Merong Diyos, ayaw lang nilang kilalanin. Ayaw lang nilang paniwalaan. Ayaw nilang paniwalaan. At ito nga po yung nawawala ngayon. Gusto nilang mawala yung aspeto ng pananampalataya sa mundo. Opo, yan nga po siguro talagang problema din po natin ngayon. Especially dito din sa ating bansa. Yung secularization po, nawawala na po yung sense of the sacred ng ating puro na po kasi ngayon yung anong kayang gawin na ng tao. Yung science. Explain na. True reason. Kaya nga, kagaya ng sabi ni Father kanina na yung ang importante talaga na magtanong tayo, yun importante din sa isang Katoliko na
magtanong at mag-inquire sa ating pananampalataya. Kasi kapag may sumugod na ibang sekta or kuhan sa atin na alam natin i-defend, hindi makipag-debate o makipag-defend. Kaya lang, ang problema sa mga Pilipino, ay yung mga Katoliko, pag meron silang tanong sa faith nila, magtatanong naman sa ibang reliyon, hindi sa Katoliko. Kaya Katoliko. yan po talagang problema po. Magbasa ng Kaya catechism. Kaya ito siguro po yung paalala rin sa mga Catholic. Kasi nakikita rin na maraming hamon sa atin ng mga Catholic. Kasi gusto nating mapalalim yung pananampalataya natin. Kung minsan makakakita ka nga ng isang Katoliko na priest-centered, Opo. person-centered, Self-centered. at gusto natin ng faith talaga ay matuon kay Kristo, yung Christ-centered. Ano? Opo. At nakikita ninyo no sa exposure ninyo sa mga parokya. So kaya kung minsan merong hindi magandang nangyayari kasi yung nga self-centered, Other-centered. center. Kung minsan maririnig mo sa priest-center, no, magsisimba ako kung hindi yan ang Hindi yan ang magbibigay. misa. Magdo-donate ako kung Kung naalis Kung siya. alis ang parang yan. Ano ba, titingnan mo na ang schedule. Mamaya na ako magsisimba kasi si Father Bong yung magmimisa. lang wala. So, ganun eh, ano? So, yun po. Sana mapalalim nga po yung palagi natin kinakati, guys. Nandyan tayo simbahan, naglilingkod tayo simbahan dahil kay Jesus. Wala nang iba. Nagsisimba dahil kay Jesus, hindi dahil sa pare. O hindi dahil sa mga kasama sa simbahan. Basta yun, lalo na ngayon, yung year of new evangelization, tumingkad talaga yung ating evangelization na ito nakasentro kay Kristo. At hindi lang yan, mga brothers. Nagpi-prepare tayo sa 500 years ng 500 years. Christianity. Yung Christianization sa of evangelism sa Sa Pilipinas. Pilipinas. Ng Pilipinas. sa kanya tayo ni 2021. Biro mo yun, no? Ganun na katanda, ganun na katagal yung ating pagiging Katolikong Pilipino. So, yun po. So, sinesanyasin po tayo at mag-break muna tayo. Medyo makikinig muna po tayo ng isang magandang religious song. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Yung kanta. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ng mga dakilang bagay sa lupa, langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
Minamahal ng mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang inyong bisdak ng igsoon, Gikang Davao, Brother Michael Von Maynagot po, MSP. Ang inyong kabsat na si brother ninyo po from Cebu. Ang inyong kapatid, Igsoon, kakabsat, Brother Jesse Hilaga po from Bukidnon. So, yun po. Maraming salamat mga igsoon. At kanina nga po ay pinagnilayan natin yung ating ebanghelyo. At bago po yun, pinaliwanag natin yung kahalagan nitong araw na ito. Yung nga po yung linggo ng awa. Yung Divine Mercy Sunday. At gayon din, ipinapaalala po na mamayang hapon sa Italia ay hapon dito, no? Opo. Ay magkakaroon ng tinatawag na canonization. Yung maiaangat nga po yung sa pagiging santo, sina John the 23rd at si Pope Pope John Paul II. At isang biyaya po ito sa ating simbahan. At ganoon din po, sinundan natin ang pagninilay sa Ebanghelyo, nagkwentuhan tayo kung saan nagsimula yung mga pananampalataya natin at sana may kwento rin po kayo ng pananampalataya. Sana yung mga naging pamahiin nyo ay umangat na naging pananampalataya din. Yung nagkaroon din ng proseso ng pagiging mature ng pananampalataya. At sana nga po, dati yung mga pagsisimba ninyo na tinatakot lang kayo ng lolo, ng lola, o pinagiging, panakot yung Diyos, o kaya yung pare. Magagalit yung pare pag di nagsimba, ay hindi na po sana ganoon, kundi nagsisimba kayo dahil mahal ninyo ang Diyos at sinusuklian yung pagmamahal ng Diyos. So yun po yung napakahalagang pag-angat po ng pananampalataya. And of course, yung napakahalagang bahagi nga po ng pagiging mature ng pananampalataya natin, kung talagang nahihinog na ito, ay yung mga gawang kabutihan. Dahil yung pananampalataya na walang gawa ay patay. So, ayon kay San Santiago. So, napakahalaga po yun. Kayong hamon nga po yung pagmimisyon para hindi maging konsumisyon. Marami po sana tayong magawa as we share our time, our treasure, our talents na talagang walang hinahangad na kapalit. Ito po hanggang dumating sa punto na katulad na tayo ng mga santo na pati buhay ay kaya na ialay talaga. So yun na, pag-alay ng buhay, no? So yun po, lalo na itong mga misyonero na ito, sana po may mga mamartir po sa kanila. So walang araw. So yun po ang hinahangad natin. At ganoon din po, yung hindi lang nga po yon, yung pagmimisyon na yon, kundi yung organized charity na marami po sana tayong mga kawang gawa. Lalo na po yung Pope natin ngayon ay nakaka-inspire talaga. Talagang makamahirap, makamasa, sabi nga, nakakatuwa. Napakasimple ng Pope natin, yung Church of the Poor yata magaganap. Yun po yung kanyang pinopromote. Magaganap ngayon, yung with the poor, for the poor. At yung nga, yung hamon din ng kasimplihan din sa buhay nating lahat, lalo na po yung mga pari nga po na naglilingkod sa simbahan. So yun po, at sana po ay maging batayan po ninyo ito, maging karagdagang kaalaman ninyo itong mga napag-usapan natin para po lumalim yung ating pananampalataya. So ngayon, darako po tayo sa paborito ni Brad Bon, yung greetings. Una po sa lahat, binabati ko po lahat ng mga taga-Muñoz. Wow. Kasi nga po, ito na po yung huling huling linggo namin dito sa Muñoz. So magpapasalamat po kami sa lahat ng taga-Muñoz, lalo na po yung mga taga-parokya sa pagtanggap po sa amin. At lalo na po sa ating mga pare, yung ating parish priest, si Father Bong. Salamat po sa pagtanggap sa amin na mag-exposure po. At saka syempre po Father Tito na kanyang assistant parish priest. So salamat po sa inyong dalawa. Marami po kaming natutunan sa yung sinasama niyo po kami sa mga barangay, lalo na po yung sa pagbahay-bahay. Natututo mas po yung aming missionary po namin na mag-mission po talaga ipalaganap yung ating pananampalataya. So maraming salamat po.
Hello naman po sa mga lay na nagsiserve dyan sa San Sebastian Parish po. At kami po ay nagpapasalamat din sa inyo at kayo ay naging kabahagi din sa aming exposure namin dito sa Nueva Ecija. At sa pag-iimbita dito sa istasyon ng radyo natin. Radyo natin. Gimba at San Jose. At San Jose. Ayun, Sabayan. Ayun, sabay. Ayun po, maraming salamat sa inyo lahat. Ayun din po, taos puso din po ako nagpapasalamat, lalo na po sa mga taong tumanggap din po sa amin dito lalo na sa parokya ni San Sebastian Martir, sa Muñoz, no? Sa mga taong naging bahagi ng paghubog sa aming bukasyon sa pagkapare, at saka sa mga taong nakapag-inspire din sa amin, lalo na na mag-mission, lalo na sa ating parish priest na si Father Bong. Naintindihan ko talaga kung paano talaga ang tunay na magmi-mission, na hindi kahit na nasa syudad pwede nang hindi mag-mission. So mas marami pa palang gagawin, no. So yun, lahat po ng mga naging kasama namin ay naging bahagi na din po kayo para sa paghuhubog po ng aming bukasyon. Yun po. Maraming salamat po. So ako rin po, sa ngalan po ng aming diocese, sa aming bishop, sa mga kaparian, nagpapasalamat po kami sa naging exposure po ng mga Mission Society of the Philippines, mga brothers, na nai-assign po dito sa aming diocese, Kuya po, ano nang pangalan ng mga taga Kuya po? Maraming nakikinig din Frater Noel Banawis, Frater Alvin Alcoriza, at Alimar Orit. At ito nga po yung tatlong kasama natin dito sa Muñoz, si Brother Jesse, si Brother Bon, tapos si Brother Nino. So, tuwang-tuwa nga po kami, lalo na ako, isang biyaya sa akin na may naging kasama ako na 3. Biro mo yung Lord, pag nagpadala talaga, Trinity. Isa lang hinihingi ko Kahit isa lang, sabi ko gano'n kay Father Ariel, biro mo, pinadala Ay, 3 ba gusto mo? Ay, mas maganda yan. Sabi ko kung 3. So, nakakatuwa po. At mga brothers, welcome kayo palagi sa Muñoz. At welcome yung congregation kahit every time na mayroong exposure ay mag-report lang kayo sa akin. At welcome din lalo, baka may extend sa inyo na 1 year. Opo. So nakakatuwa po kasi po ito nga po yung ako na sisiyan sa pagiging Katoliko natin, di ba? Pag nasa kapareho mong Catholic, mga naglilingkod sa simbahan, yung bang parang napakalapit yung loob mo pala kaagad, yung wala ng adjustment, parang at home ka kaagad, mga gano'n, no? So ito yung kagandahan ng grasya na kapag nakakasama mo ay kasama mong pare o kapatid mo na mga seminarista. Dahil so ito yung ganda, parang at home, di ba? Yung mission kaagad Hindi na yung nagtatansyahan yung mission na kaagad. So trabaho na kaagad. So ito po, kaya nakakatawa po na nakasama namin sila. So yung panalangin namin sa inyong 3, magtuloy-tuloy kayo at dumating yung araw na matanggap namin yung invitasyon ninyo kasi maordinan na kayo bilang pare. At papadala kami ng delegasyon. So maraming salamat at binabati ko rin po yung mga in-house to house namin nung last Thursday, yung sa Rangayan. So sana po ito yung adikain po natin dito sa ating diocese na makilala lahat ng Katoliko na Katolikong nagbabahay-bahay. And of course, panguli, binabati po yung gumawa, yung mga nagsiganap o talagang ginampanan yung popular mission. Sa diocese, thank you sa mga Vincentian Fathers, sa mga missionary nila. Oo. Tsaka yung mga local missionaries. Actually, patapos na nga. Malapit na. So,
Oo, yung kanila. Ito yata, parang pauwi na sila. Pabalik. 20. Magkukwento na sila Opo. sa mga nangyari. So, maraming salamat po, Lord. Thank you Praise sa the Lord. magandang karanasan sa paglilingkod at pagmimisyon kasama ang mga igsoon. Makamsat. Bisaya. Pero yung pong mag-attend ng despedida, dala po kayo ng pagkain sa nyo. So, sige po. Sa pagtatapos namin ay tatapusin po ito sa isang panalangin. Pero before po tayo mag-prayer, salamat din po talaga sa mga Muñoz yung pagpakain po sa amin ng Ilocanong pakbet. 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 Tunay po MSP, naging mahilig sa pakbet. mahilig na po kami sa pakbet. MSP Dahil kakaiba na. po talaga ang pakbet dito sa Nueva Ecija. So manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po sa mga biyayang aming natanggap, lalong-lalo na po sa hapon na ito, na isa pong oportunidad upang maibahagi po namin ang iyong mabuting balita at ang mas makatulong po sa iba sa kanilang pananampalataya. Nawa po yung aming pong naibahagi, mas makilala ka po ng aming mga kapatid, mas maintindihan po nila ang kanilang pananampalataya, nang sa ganon maging misyonero mo din po sila, maging instrumento nyo din po sila para ibahagi ang iyong mensahe ng pag-ibig. Ito po, sana po mas lumago pa po kami sa aming pananampalataya at pagiging tagapaglingkod mo. Ito po ay aming dinadalangin sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Yun po, ulitin ko po, maraming salamat po. Ito po ang inyong kapatid, igsuon, kakabsat na Bisaya. Brother Jesse Hilaga po from Bukidnon. At salamat po pag-usab. Salamat sa inyong tanan. Ito po ay maupod ni inyong isuon si brother ninyo. Kwadero from Cebu. For the last time, daghang salamat sa inyong tanan. Inyong igsuong bisdak, Brother Michael Von Maynagot po, MSP. Mga Igsoon, daghang salamat sa daghan ba? Daghang salamat sa pakikisapo ninyo at mabuhay kayo. Good luck sa patuloy na formation ninyo at greetings din sa mga pamilya na dadalawin. Sa mga kapatid, muli ito po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano na nahaluan ng konting Bisaya. Diyos te agnina, kada kayo amin apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan.